Alin na Kristiyano at buong higaya, lahat tayo'y magpatuloy pa sa Belen. Ating dalawin ang batang manunubos, ating ngayong dalawin, ating ngayong dalawit, dalawit sambahin siya ang Panginoon. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, kahit sa ay namamalas ang tagumpay ng naliligtas, sa araw na ito, ipinagkaloob sa atin ng Ama ang kanyang pinakadakilang regalo, si Jesus, ang Diyos sa piling natin, ang ating tagapagligtas. Niyakap ni Jesus ang ating pagkatao nang tayo'y may hatid niya sa piling ng Ama sa langit. Sa ating pakikinig sa salita ng Diyos, pagtanggap ng komunyon, at sa pakikipagkapwa-tao, naway matagpuan din natin ang sanggol na manunubos. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala, at buong kababaang loob tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang kapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw
kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kagandahang loob, kami iyong nilikha, at sa iyong pagtatangkilik kami iyong pinadakila. Sa pagkakatawang tao ng iyong anak, kami iyong itinuring na hindi na iba sa iyo. Makapamuhay nawa kami bilang mga kapatid niya na totoong makipagkakapuri mo. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Magmula sa bundok o kay gandang pagmasdan, ng sugong dumarating upang ipahayag ang magandang balita ng kapayapaan. Ipahahayag niya ang tagumpay at sasabihin, Siyon, ang Diyos mo ay hari. Narito, sisigaw ang nagbubuntay, dahilan sa galak, sama-sama silang aawit. Makikita nila ang Panginoon sa Siyon ay babalik. Magsiawit kayo mga guhong muog nitong Jerusalem, pagkat ang hinirang ng Diyos ng Panginoon ay kanyang inaliw. Tinubos na niya itong Jerusalem sa lahat ng bansa. Ang kamay ng poon na tanda ng lakas ay makikilala ng mga nilalang, at ang pagliligtas nitong ating Diyos tiyak na mahahayag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y
siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Panginoon kahit sa ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog, at ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trompeta, nakasaliw ang tambuli, magkaingay sa harapan ng poon ating hari. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sansinukob at siya ang itinalaga niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. Ang anak ang maningning sa sinag ng Diyos, sapagkat kung sino ang Diyos, ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y lumuklok sa kanan ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. At kung paanong higit na dihamak ang pangalang ibinigay ng Diyos sa anak, gayon din, siya'y higit na dihamak sa mga anghel, sapagkat hindi kailanman sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama," ni hindi rin niya sinabi sa kaninuman sa mga anghel, "Ako'y magiging kanyang ama, at siya'y magiging anak ko." At nang susuguin na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Banal na araw sumikat, halina't sumambang lahat sa nanaog na liwanag. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos.
Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw, ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siyang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ng salita, nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pitan ng laman o sa kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilang ito ng bilang bugtong na anak. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya at ganito ang kanyang sigaw, siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin, ang darating na kasunod ko'y higit sa akin, sapagkat siya na bago pa ako ipanganak. Dahil sa siya'y puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa kanya ng abot-abot na kaloob, sapagkat ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit ang pag-ibig at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Hesukristo. Kailan may walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na anak, siya'y Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ang katabi ng magandang umaga? Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Pakibati ang katabi ng maligayang Pasko. At palakpakan po natin ng malakas ang ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, magandang mapagnilayan, ano ho ba ang pagkakaiba ng unang Pasko at kung paano natin ipinagdiriwang ang Kapaskuhan sa panahon natin ngayon? Noong unang Pasko, ito'y simple. Tandaan natin, nung ipinanganak si Jesus sa sabsaban, ang kasama niya ang kanyang mga magulang, si Maria, si Jose. Kasama ni Maria at ni Jose, marahil ang pastol, ang mga hayop, yan ang kasama ng ipinanganak si Jesus dito sa lupa. Simple, payak. Sa panahon natin ngayon, paano natin ipinagdiriwang ang Kapaskuhan? Marahil ang sasabihin ng ilan, kailangan ng Pasko magarbo. Kulang ang Pasko kung walang regalo. Kulang ang Pasko kung walang 13th month pay. Kulang ang Pasko kung walang bonus. Kulang ang Pasko kung hindi bago ang damit. Kulang ang Pasko kung hindi bago ang sapatos. Malaking pagkakaiba ng unang Pasko at sa Pasko natin ngayon. Noong unang Pasko, simple at payak, ngunit tunay na makahulugan. Marahil puno ito ng kadiliman, ngunit nagliwanag ng sobrang liwanag. Dahil ang tunay na Kapaskuhan, ang tunay na kahulugan ng Kapaskuhan ay si Jesus.
At kung si Jesus ang tunay na kahulugan ng Kapaskuhan, ang pagdiriwang ng Pasko, kumpleto. At ang kukumpleto sa Pasko, hindi ang mga regalo, hindi ang masasarap na pagkain, kundi si Jesus. Si Jesus ay pinanganak sa sabsaban at kasabay sa pagkapanganak ni Jesus sa sabsaban, ipinapanganak din si Jesus sa ating mga puso. Pero tandaan natin mga kapatid, ano ba ang sinisimbolo ng kapanganakan ni Jesus sa lupa? Tandaan natin sa ating ibanghelyong napakinggan, ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sinasabi po dito, sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Nung nilikha ng Diyos ang sanlibutan, ito'y sa pamamagitan ng pananalita. Pero tandaan natin mga kapatid, sa pamamagitan din ng pananalita, nalikha ang buong mundo. Sa pamamagitan ng pananalita, ipinaramdam din ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa tao. Pero ano ang ginawa ng mga tao? Imbes na manatili sa kaliwanagan, pinili ang manirahan sa kadiliman. Imbes na manatili sa paggawa ng kabutihan, pinili ang gumawa ng kasamaan. Pero mga kapatid, sa kabila ng pagkakasala ng tao, sa pamamagitan ng araw na ito, ngayong Kapaskuhan, ipinaramdam ng Diyos ang kanyang pagmamahal dahil ipinadala niya si Jesus, ang natatanging regalo ng Diyos para sa ating lahat. Sa kabila ng ating pagkakasala, sa kabila ng ating mga kahinaan sa buhay, nandiyan ng Panginoon, ibinibigay ang kanyang sarili, ibinibigay ng Diyos ang kanyang nag-iisa at nag-iisang anak para sa atin. At yun ang tunay na Pasko. Nawa makita natin na ang Kapaskuhan ay puno ng kaligayahan dahil tayo ay tatanggap ng regalo mula sa Diyos. At ang regalo ng Diyos ay si Jesus. Nakatanggap na po ba kayo ng regalo? Pumalakpak nga ho ang nakatanggap ng regalo. Parang mahina yung palakpak. Sabi siguro, onti pa lang yung regalo, hindi pa ganoon kalaki yung regalo. Pero marahil, hindi man tayo nakatanggap ng regalo sa pamamagitan ng pagdiriwang ng Paskuhang ipinagkakaloob ng mundo, naniniwala ako, lahat tayo'y nakatanggap na ng regalo sa kapanganakan ni Jesus. At ang kapanganakan ni Jesus ang magbibigay sa atin ng kaligayahan. Kaya nga, kahit maulan, kahit marahil hindi natin magagawa yung mga nakaugalian nating pagdiriwang ng Kapaskuhan, pupunta sa iba't ibang parke, sa iba't ibang bahay, marahil hindi natin magagawa yan. Pero buo pa din ang Pasko, kumpleto pa din ang Pasko, maligaya pa din ang Pasko, dahil ipinanganak si Jesus. Ipinanganak ang regalo ng Diyos. Pero mga kapatid, kung pinagkalooban na tayo ng regalo ng Diyos, ano na po ang hamon sa atin ngayon? Tandaan natin na ang regalo ng Diyos ay dapat magdulot sa atin ng pagbabalik loob. Sa Ingles, tinatawag itong transformation, conversion. Ibig sabihin, ang Pasko ay hindi lamang isang pagdiriwang, hindi lang basta pagbibigayan ng regalo. Bagkus ang Pasko ay panawagan upang tayo din ay magbago.
Kaya nga minsan, di ba, nasasabi natin yan, Pasko naman, magpakabait ka. Pero hindi dahil Pasko naman, kundi mga kapatid, nakatanggap ka ng pagpapala ng regalo mula sa Diyos. Panawagan sa iyo, magbago ka. Panawagan sa iyo, magbalik loob ka sa Panginoon. Pasko ngayon. At kung Pasko ngayon, mga kapatid, dapat ikaw ay magpakabuti. Dahil yan ang pwede nating may balik at may regalo sa Diyos naman, ang ating pagpapakabuti. Pasko naman, kung dati, mahilig kang manira ng kapwa, chismis dito, chismis doon, Pasko naman, itigil mo na. Kung dati mahilig kang gumawa ng mga fake news, Pasko naman, itigil mo na. Kung dati, mahilig kang kumupit kung kani-kanino, Pasko naman, wag na. Kung dati, 3 ang asawa mo, Pasko naman, dapat isa lang yan. Dahil mga kapatid, ang pagtanggap ng regalo mula sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus ay panawagang magbago. Pasko po ngayon. Kung dati hirap kang magpatawad, Pasko naman, magpatawad ka. Kung dati, hindi mo pinapansin yung kapitbahay mo, pansinin mo. Pasko ngayon. Kung dati, hindi ka nagbabayad ng utang, Pasko naman, magbayad ka. Dahil may kaakibat po itong pagbabago. Hindi lang siya isang pagdiriwang, kundi panawagan ng pagbabalik loob sa Panginoon. Mga kapatid, araw ng Kapaskuhan, araw ng pagtanggap natin ng pinakamagandang regalo mula sa Diyos. At yon ay walang iba, kundi ang mahal na pong Jesus Nazareno. Tinanggap natin siya. At sa pagtanggap natin sa Kanya, panawagan sa atin, kapanganakan niya. At kung siya ay naparirito na sa lupa, Pasko ngayon, magbalik loob tayo sa Diyos. Magbalik loob tayo sa Panginoon. Muli po, mga kapatid, maligayang Pasko po sa inyong lahat. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Magsiluhod po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinakos sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay ng maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao,
at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, sa banal na araw na ito, dumulog tayo sa Ama na walang sawang lumilingap at tumutulong sa kanyang bayan. Ang ating panalangin, Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa simbahan, patuloy nawa tayong maging saksi ng pagkakatawang tao ng anak ng Diyos, si Jesus, upang maramdaman ng buong daigdig ang kanyang presensya. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga pinuno ng bansa, magkaisa nawa sila sa kanilang magagandang hangarin tungo sa pagkamit ng kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga hindi kumikilala kay Jesus, masumpungan nawa nila ang liwanag na hatid ng maningning na bituin upang makilala nila ang anak ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga mag-anak, mamuhay nawa sila bilang mga Kristiyanong mayroong pagmamahal, kagalakan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mahihirap, masumpungan nawa nila ang pag-asa at kagalakang hatid ng tagapagligtas. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin, gawin mong panahon ng pasasalamat at pagpabahagi na ng pagdiriwang namin ng Pasko ng pagsilang ng iyong anak at aming Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ako ay isang batang Paskol na patungo sa Belen. May dala na maiaalay kay Jesus sa sabsaban. Tayo na, sa Belen tayo na sa Belen, at doon kay sarap magawitan sa tabi ng sabsaban. Tayo na, sa Belen tayo na sa Belen, at doon kay sarap mag-awitan sa tabi ng sabsaban. Magsatayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha ang paghahain ito ngayong dakilang kapistahan ng Pasko ng pagsilang ng iyong anak ay iyong kalugdan bilang ganap na pagsamba at lubusang pakipagkasundo namin sa iyo. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon.
Ang anak mong di na naiibas sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiibas sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina. Kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at maling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose,
kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at tuwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Jesus, tunay na sumasa atin. Siya ang kordero ng Diyos, siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa mapayapa at tahimik na gabi, isinilang sa sabsaban ang sanggol na si Jesus upang
upang ipadamang pagmamahal ng Diyos Ama sa buong sanlibutan. Anghel sa langit ay nag-aawitan, isinilang sa sabsaban ang bugtong niyang anak upang ipadamang pagmamahal niya at kaligtasan ng buong sanlibutan. May ligaya sa bawat ngiti ng tao. Dumating na ang araw ng Pasko. May pag-asa, may liwanag sa araw ng Pasko. Sa mapayapa at tahimik na gabi, isinilang sa sabsaban ang sanggol na si Jesus upang ipadama ang pagmamahal ng Diyos Ama sa buong sanlibutan. May ligaya sa bawat ngiti ng tao. Dumating na ang araw ng Pasko. May pag-asa, may ligaya, may liwanag sa araw ng Pasko. Masdan ang liwanag, ang tala sa dilim, ang sagisag ng kanyang paghahari. May ligaya sa bawat ngiti ng tao. Dumating na ang araw ng Pasko. May pag-asa, may ligaya, may liwanag ang araw ng Pasko. May liwanag ang araw ng Pasko. Panginoon, maligayang bati sa'yo. Handog ko ang aking puso sa pagmamahal ay dalisain mo upang maging katulad ng sa'yo.
Binibenta nila, 80 na, binibenta nila. Iba to? Ay, iba ba yun? Mga kadiboto, mabibili pa rin po ang ating Parish Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang sumila ngayong tagapagligtas na nagdudulot sa amin ng muling pagsilang sa iyong angkan, ay siya rin nawang magkaloob ng muling pagkabuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko po kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Ang Diyos na humawi sa kadiliman noong magkatawang tao ang anak niyang mahal at nagdulot ng liwanag sa banal na araw na ito, pakundangan sa kanyang pagsilang ay siya nawang magtaboy sa dilim ng kasamaan at magpaningning sa liwanag ng kabutihan sa inyong kalooban ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagsugo ng anghel para ihatid ang mabuting balita ay siya nawang pumuspos sa inyo ng tuwa para mayatid sa tanan ng kanyang mabuting balita ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nag-ugnay ng lupa sa kalangitan ay siya nawang pumuspos sa inyo sa kapayapaan at kaluguran bilang mga katambal ng nasa langit niyang sambayanan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo po kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay mangagsiyawit ng magagandang himig, dahil sa ang Diyos ay pag-ibig. Nang si Kristo'y sinang, may tatlong haring nagsinalaw, at ang bawat isa ay nagsipagandong ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay, nang bigayang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasalanan. Tayo'y magsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit, ng sanggol na dulot ay langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong aral, at magbuhat ngayon kahit Pasko ay magbigayan. At magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan.